What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 202. Sa chapter na ito ay mafe-feature naman si Choso, si Kenjaku, si Master Tengen at si Yuki Tsukumo. Along with napakadaming surprises tulad na lamang ng pagiging isang Star Plasma vessel nitong si Yuki. Alam kong nag-antay kayo ng matagal dahil sa naidulot ng bagyong Paeng, pero don't worry dahil mabubusog kayo sa chapter na ito. Though medyo komplikado ang konteksto nito ay papadaliin natin para mas madali niyong maintindihan, kaya kung nagugustuhan mo ang ating mga chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa Jujutsu Kaisen at para palagi kang updated sa recent timeline ng series na to. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin agad ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter, which is Jujutsu Kaisen Chapter 201, ay nagsimula na nga ang showdown sa gitna ni General Gary at ni Kenjaku, wherein Kenjaku came out on top sa paggamit niya ng kanyang special grade cursed spirit na si Ganesha, na dahilan kung bakit napapayag niya ang US government para mag-deploy ng at least 800 o isang batalyon nga ng army para kunin ang mga sorcerers sa Japan. Proceeding naman sa chapter at hand, which is Jujutsu Kaisen Chapter 202, ay makikita natin ang napakagandang cover page ng chapter na ito na nafe-feature itong si Sukuna at si Yuji. Makikita din natin ang isang konteksto na nakasulat ang isang sudden development daw sa gitna ng Calling Games na nangangahulugan ng kung ano ang mangyayari sa chapter na ito. Now, tulad ng sabi natin, hindi na natin paguguluhin pa ang kwento ng chapter, papadaliin natin para mas madali yung maintindihan. Dito ay nag-uusap itong si Yuki Tsukumo at si Master Tengen tungkol sa mga Star Plasma Vessels at sa mga Star Plasma Vessel na na-emerge na ni Tengen sa kanyang sarili. Dito ay nakabanggit ni Yuki Tsukumo si Riko Amanai na nakita natin sa Hidden Inventory Arc na kung sino ay pinatay nitong si Toji Fushiguro na dahilan kung bakit hindi nakapag-merge sa isang Star Plasma Vessel itong si Master Tengen. However, nasabi na may iba pa naman daw palang mga Star Plasma Vessel na nakapila, hindi lamang itong si Riko Amanai. However, sinabi nitong si Master Tengen na ang ibang plasma vessel daw na available as of that time ay hindi kasing taas ng potensyal ni Riko Amanai. As you know nga, o kung hindi nyo pa alam, ang dahilan kung bakit naghahanap ng merger itong si Master Tengen, mergers ng mga Star Plasma Vessel kung tawagin, ay para mapigilan o ma-halt ang pag-evolve niya into a higher being which might be a cursed spirit. A very powerful cursed spirit na kayang ma-harm ang buong sangkatauhan sa buong mundo na maaaring magdulot pa ng dahilan kung bakit pwedeng ma-emerge niya ang lahat ng tao into a higher being as well, na maaaring dahilan kung bakit gusto siyang kunin ni Kenjaku, since alam naman natin na ang kakayahan ng vessel ni Kenjaku ngayon na si Geto ay ang cursed spirit manipulation, which makes it possible for Kenjaku to control and consume Master Tengen, and by consuming him, magkakaroon siya ng kakayahan o abilidad na kakayahan din nitong si Tengen. Therefore, isang napakalaking problema o isang napakalaking disaster ang mangyayari kung makokonsume nitong si Kenjaku si Tengen. Ngayon, ginagamit nga nitong si Tengen ang Star Plasma Vessels para ma-halt o mapigilan niya ang pag-evolve into a higher being which might be a cursed spirit. And it just turns out na itong si Yuki Tsukumo pala ay isang previous Star Plasma Vessel na maaring hindi lamang naging merger nitong si Tengen dahil maaring tumanggi siya dahil maaring nalaman niya kung anong mangyayari kapag nag-merge siya kay Tengen, na kapag nag-merge ang isang Star Plasma Vessel kay Tengen ay mawawala na ang kanilang pagkatao dahil si Tengen na ang magiging dominant na personality. Kaya maaring yun ang dahilan kung bakit hindi pumayag na maging isang merger itong si Yuki Tsukumo, and since isa siyang special grade Jujutsu Sorcerer ay hindi siya kayang pigilan o mapilit ng mga tao sa Jujutsu Tech. Ikinagalit din itong si Yuki Tsukumo ang pinakatot ni Tengen ng mga Star Plasma Vessels as materials lamang para ma-delay ang kanyang evolution. It was also shown here sa chapter na ito na ang previous na mga naging vessel nitong si Tengen ay mga babae or mga female, at nasabi din niya na previously sa kanyang pinakaunang originated self ay isa talaga siyang babae. Hence the reason kung bakit sinabi niyang more of a grandmother siya nang tawagin siya ni Yuki Tsukumo ng isang grandfather. Now, habang lumalalim at nagkakasarapan na ang usap nitong si Tengen at ni Yuki Tsukumo ay biglang may naramdaman silang isang napakalakas na presence or napaka-unusual na dating dito sa loob ng barrier, since nag-uusap nga sila sa loob ng barrier ni Tengen.
Habang sinasabi nitong si Tengen na gusto pa daw sana niyang makipag-usap kay Yuki Tsukumo ng mas matagal ay biglang natigil or na-halt ang kanilang communication or conversation habang unti-unting nababasag na ang barrier ni Tengen. And there you go, nakapasok na nga o na-infiltrate na nitong si Kenjaku ang Tomb of the Star Corridor. Makikita din natin sa panel na ito ang date na November 16, 12 AM which means nangyayari ang pangyayaring ito 2 days after nang nakita natin sa chapter 201. Dahil way back nga nang nag-uusap-usap itong si Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Hana Kurusu na si Angel at si Takaba Fumihiko ay November 14 pa lamang. So now that it's November 16 na, it only means na 2 araw na ang nakalipas at maaring may napakadaming turn of events nang nangyari na hindi lamang naipakita dahil sa naging time skip. Which surely will be explained naman sa mga susunod na chapter dahil hindi naman talaga nagkakaroon ng kahit na anong kwento or gap sa plot ng Jujutsu Kaisen. Sa pagbabalik naman sa pag-infiltrate ni Kenjaku sa Tomb of the Star Corridor, unang bumungad sa kanya itong si Choso dahil way back nga sa pagmi-meeting nila Tengen at ng iba pang natitirang Jujutsu Sorcerers sa side ng protagonist, ay nasabi nilang magsasama itong si Choso at si Yuki Tsukumo sa pag-guard kay Tengen kung sakaling i-infiltrate na nga sila nitong si Kenjaku na nangyayari na ngayon. At huwag kayong malito dahil may kita nating ibang-iba ang plane o ang environment sa kung saan ay nag-uusap itong si Yuki Tsukumo at si Tengen sa kung saan naroon ngayon si Choso at si Kenjaku dahil nabanggit naman sa panel na ito na ang lugar na kung saan ay nag-infiltrate si Kenjaku ay ang nasa taas o ang nasa top na layer ng Tomb of the Star Corridor. Now since merong konting past ang dalawang ito dahil way back din ay isa pang ang antagonist ang role nitong si Choso ay para bang hindi sila ganon ka-hostile sa isa't isa. However, since sa pagpasok pa lamang ni Kenjaku sa barrier ay sinabi niya na agad kay Choso na wala na daw kwenta ngayon si Choso at wala na siyang interes sa kanya, ay sinagot din siya ni Choso na hindi daw niya alam kung interes ang nararamdaman niya para kay Kenjaku pero may napakalaking urge daw siya na patayin ngayon si Kenjaku. Habang ito namang si Kenjaku responding na nasaan na daw si Tengen na sinagot naman nitong si Choso na hindi daw niya alam kung nasaan ang nagsasalitang kamay na si Tengen dahil kung papansinin natin mukha nga parang kamay ang itsura ni Tengen. Kaya sinabi sa kanya nitong si Kenjaku na wala na daw pala siyang kwenta since hindi din naman niya alam kung nasaan si Tengen kaya kailangan na lang daw ibigay nitong si Choso ang kanyang best para pumalagman lamang kay Kenjaku. Habang sinasabing tapos na daw ang lahat ng preparation para sa Culling Games at nakahanda na ang lahat ng non-sorcerers sa Japan. Kaya biglang nagtaka ngayon itong si Choso dahil alam naman niyang nasa loob ng Culling Games sila Yuji at ang iba kaya nag-alala siya. Dahil kung totoo ngang tapos na ang mga preparation nitong si Kenjaku, maaaring nasa masamang kondisyon o lagay na ngayon si Yuji at ang kanyang mga kasamahan. Habang sinasabi nitong si Kenjaku na wala din daw pinagkaiba kung makukuha niya si Tengen ngayon dahil either way ay magiging controllable o nasa kamay niya na ang buong Japan. Now this shows just how much powerful or gaano kataas ang intelektual nitong si Kenjaku. Gumawa siya ng isang napakalaking barrier na para bang isang tether na kung saan ay ini-introduce o parang ina-explain niya kay Choso kung ano talaga ang kanyang mga plano. Dito ay nabanggit niya ang goal ni Yuki Tsukumo na kung saan ay gusto niyang mai-optimize ang cursed energy sa pamamaraan ng pag-turn ng non-sorcerers into Jujutsu sorcerers dahil kung titingnan natin, nabubuo lamang ang mga cursed spirit dahil sa negative emotions o sa cursed energy na nai-release ng mga tao. Ngayon, ang mga Jujutsu sorcerers naman ay hindi nakakapag-create ng mga cursed spirit dahil kaya nilang kontrolin o isuppress ang paglabas o ang pag-release or ang pag-seep out ng cursed energy sa kanilang katawan. Kaya ang dahilan lamang kung bakit nakakapag-contribute ang mga Jujutsu sorcerers sa mga pagkakaroon ng cursed spirit ay kapag napatay sila without the use of cursed energy tulad na lamang ng nangyari dito kay Naoya Zenin. Now thinking of it in that way, talagang mawawala na ang pagkakaroon ng cursed spirit o maaaring hindi naman actually mawala na talaga sila. But surely kaunting-kaunting numbers na lamang nila ang mabubuo and hindi na yun isang napakalaking threat para sa humanity. Na dahilan kung bakit medyo natuwa itong si Kenjaku dahil may gantong logic o pag-iisip itong si Yuki Tsukumo. However, iba pala ang balak na mangyari nitong si Kenjaku dahil wala siyang balak na burahin ang presensya ng cursed spirit. Hence, mas gusto niya pang i-advance o i-evolve
kung ano ang mga cursed spirit ngayon into a new and higher being na maaaring mag-create ng isang panibagong mas napakalakas na life form. Ang logic na din na ito ang dahilan kung bakit gumawa siya ng cursed womb na dahilan kung bakit nabuo si Choso at ang kanyang mga kapatid. At alam naman natin kung gaano kamahal ni Choso ang kanyang mga kapatid, kaya sinabi niya dito kay Kenjaku na kung ipagpapatuloy niya pa ang pang-humiliate sa kanyang mga kapatid ay papatayin niya si Kenjaku kahit hindi pa nito natatapos ang kanyang slideshow. Kenjaku naman, continuing with his explanation, sinabi niya na after daw mag-evolve nitong si Tengen sa isang higher being na more of a cursed spirit than a human, ay maaring magkaroon na siya ng abilidad para makamerge sa lahat ng non-sorcerers sa loob ng Japan. At sa pamamagitang yon ay makaka-create ito ng isang napakalakas na cursed spirit na nagtatranscend sa lahat ng cursed spirit currently. Isang cursed spirit na nagbe-bear ng cursed energy ng 100 millions of people na maaaring magkaroon ng kakayahan na tulad ng kanyang maximum technique na Uzumaki na kayang mag-extract o mag-combine ng lahat ng cursed energy at cursed technique na kanyang naipon into a one single maximum technique. And in the next panel ay makikita natin ang ini-imagine o ine-expect ni Kenjaku na kalalabasan ng cursed spirit na kanyang tinutukoy na nagre-resemble ng parabang founding titan ni Eren. At ang size nito ay hindi isang biro dahil as you can see, sa size nito ay parabang isang city size na ang cursed spirit na ito. Isang napakalaking centipede-looking cursed spirit na talagang hindi katulad ng mga usual na cursed spirit na ating nakikita sa series. Sa sobrang pagkamanga at pagka-excite nitong si Kenjaku sa kanyang mga plano ay nasabi niyang para daw siyang isang bata na may hawak na isang crayon at isang blank paper na parabang pinoportray niya kung gaano niya unti-unting binubuo ang kanyang mga plano through scratch. Dahil dito ay tinanong nitong si Choso itong si Kenjaku kung ano ang dahilan kung bakit gusto niya itong gawin. Nasinagot naman nitong si Kenjaku na wala daw, fascinated lang siya kaya gusto niyang gawin ang mga bagay na ito. Like, what the fuck, man? Napakaganda ng mga plano nitong si Kenjaku, napakalalim and thoroughly planned and strategized to the point na parabang calculated niya ang lahat ng mangyayari na ang dahilan lamang pala ay dahil sa fascinated siya. What the... Seryoso ba tong si Kenjaku? At dinagdagan pa niya kanyang sinasabi na ginagawa niya lamang daw ang mga bagay na ito dahil fascinating daw at hindi pa man lamang daw niya alam kung talaga bang fascinating ang bagay na ito hanggat hindi ito nagka-come up to reality. At sinabi niya pa na kung ang magiging cursed spirit daw na mabubuo gamit ang 100 million people ay isang nakakatawang clown face looking cursed spirit lamang ay alam daw niyang matatawa siya. Like, what the fuck? Pinaglalaroan lang nitong si Kenjaku ang buong verse ng Jujutsu Kaisen including ng King of Curses na si Sukuna. Unti-unting inaakyat talaga nitong si Kenjaku ang pagiging isang menacing na villain sa isang series. Now hearing all that, biglang pumasok ng fighting stance ngayon itong si Choso at naka-ready na upang mag-launch ng isang piercing blood technique with a dialogue na nagsasabing a strike of blood to end this sideshow. At dito na nagtatapos ang chapter 202. Napakagandang chapter. Alam kong kahit walang nangyaring laban ay talagang na-excite at nabusog kayo sa pangyayari sa chapter na ito. And judging from this last panel, napakataas ng tsansa na ang susunod na chapter ay magiging isang napakatinding laban sa gitna ni Kenjaku at ni Choso na alam naman natin kung sinong mananalo. However, even knowing the outcome, alam kong excited pa rin kayo upang makita kung anong mangyayaring laban sa gitna ni Kenjaku at nitong si Choso. And if you think of it, it is a father and son fight dahil ang tatay naman talaga nitong si Choso ay si Kenjaku at mga anak lamang ni Kenjaku ang cursed womb. And if you think of it, maaring sa 2 araw na nangyaring time skip sa gitna ng November 14 to November 16 ay nag-take place na ang napakatinding laban sa gitna nila Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Takaba Fumihiko, Hana Kurusu na si Angel laban sa mga armed forces ng US. O maaaring maging ng ibang mga nation pa dahil nabanggit nga nitong si Kenjaku na hindi lang naman ang US ang kanyang kinontrata. So there's just 2 options. Maaaring sa next chapter ay makita natin ang laban sa gitna ng armed forces ng ibang countries na non-sorcerers laban sa mga sorcerers na nasa loob ng Culling Games. Or maaaring matunghayan naman natin ang laban sa gitna nitong si Kenjaku at ni Choso. Either way, isang napakagandang chapter na dapat nyong abangan. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Kung
Kung may iba pa kayong thoughts, ideas, or iba pang interpretation para sa chapter na ito ay ilagay mo na yan sa comment section below para mapag-usapan natin. I hope you guys had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.